So ayan po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli mga madam sir, mga boss, mga loots, mga lodi, mga idol. So another property for sale na naman po, ipapakita po namin. Dito pa rin po sa bayan ng Victoria, lalawigan po ng Tarlac. So ito na po yung property na binibenta po, nakaalong provincial highway o provincial road. Mga siguro na sa mga 3 kilometro po ang layo po niya sa palengke. Sa Victoria T-Plex exit siguro na sa mga ano po, mga siguro sa mga 6 o 7 kilometers po ang layo po niya. So ayun po, 4 lane po na kalsada, provincial road o provincial highway. At ito nga po yung property na binibenta, simula po doon sa poster po na iyon o sa may ano po ng yero po na yan, hanggang doon po sa may poster po dito. So nasa mga ano po, estimate po namin nasa mga 30 more or less po na kanyang entrada. So ito meron pong sukat na 5,875 square meter po ang sukat ng property na ito. Ito daw po ay clean title, ay sa source po namin. Boss, tara, pasukin natin. Buhay daw po yung nakapangalan sa titulo. At ang presyo po ng property na ito is 5.5 million daw po, ayon po sa source po namin sa property na ito. So ito po ay ideal din po ito sa itong property na ito sa commercial. So farm lot po ito, sa likod po niya farm, sa harap po niya residential, at pwede rin kayong mag-commercial po sa kanyang harap. At dito rin po yung way na papunta naman po sa Pura, papunta ng Ramos, Tarlac, at sa Ramos T-Plex exit, sa Pura T-Plex exit po pala. So dalawa yung pwede pong exit po nito, pwedeng magpura, pwedeng mag Victoria, pero mas malapit po, estimate ko po ang Pura. Okay, pero pwede rin Victoria. So ito po yung bahay, hindi lang po mapasok dahil sarado. So dito po yung loob ng bahay, papakita ko po sa inyo. Ayan po yung loob ng bahay, may bubida na. Ilan yung kwarto nito, boss? Isa lang? Isa lang, boss. Isa lang, tapos ito po sala, tsaka ano na po ito? Kusina na. Pinag-isa na nila. So asan yung daanan, boss? So yung daanan, boss, dito? Ayan. Ano, makikitaan mo tayo? Okay. So puntahan natin yung ibang part ng property. Okay, so ayan po, ipagpapatuloy ko lang po yung pagkuha ng video. So andito na po kami sa loob po ng ibang part ng property po. Dahil ayan po yung bahay. Ayan na po sa nagpasok ng yero. Andyan na po yung provincial road o provincial highway. So dito po meron pong puno ng santol. Isa, dalawang puno ng santol. At meron pong isang puno ng mangga o Indian mango. At meron pong puno ng ipil-ipil. At ito nga po, kung nakikita nyo po na maraming pong mga manok dito, ito daw po ay inuupahan daw po. Ano ba inuupahan ng kabila? Inuupahan ng kabila para paglagyan lang nila kanilang mga alagang mga manok. So ito yung kanyang titulo, 5,875 square meter. So ito yung titulo, boss. Iba. Okay. So ito po yung kanyang titulo. Certified true copy na po yung kinuha nila. Ayan po. TCT Torrents title po yung ating titulo po. Buhay nakapangalan. Oo, buhay. Buhay nakapangalan. At ito po yung kanyang plano. Ayan po yung plano po niya. Ganyan, boss. Yun lang mga. Ito po yung kanyang lot plan. Ayan po, na meron pa siyang Google Map. Ayan. Tapos ayan yung kanyang amilyar, resibo, kailan ba siya nagbayad? 2025, 2025. So bayad po yung kanyang 2025 po. Ayan. So ito po yung property po na ibinebenta na 5,875 square meter na may presyo pong 5.5 million. So yan po yung boundary po niya, yung mga bahod po na yan. Ayan po. Tapos dito yung boundary po niya sa kabila naman po. Dito sa part na ito yung kanyang boundary po. So kailan ito, boss, ipa-survey ba o hindi na? Kailan ba ipa-resurvey? Depende. Depende sa nila kung gusto nila ipa-resurvey. So diretso po yan hanggang doon sa may provincial road
at diretso rin po ito. Hanggang doon daw po sa pader po na iyon. So punta naman natin yung ibang part dito. Ay, may isang deep well. Ay, ito. Tapos meron sila nawasa, boss, no? Nawasa, pero wala ito nakakabit na, boss. Mapapakabit na lang. So ito po yung kanyang deep well. Malaki yung ano, di 4 yung tubo niya, boss. Ayun na, may makina, wala. Ay, wala, boss. Wala makina. Ay, meron yata. Meron yata. May makina. Pag-usapan na lang kung anong usapan dyan. Ayan. So yung boundary po sa may puno ng kawayan, diretso po yan. Hanggang doon po yan sa may pader po doon. So ipapakita ko yung kanyang drone picture po. Drone picture lang po kasi yung nung pinuntahan nila ito hindi ako nakasama. Kaya yung drone picture na lang po yung papakita ko. So diretso po yan hanggang doon sa may pader na po. So 5,875 square meter. At ito po yung kanyang residential part. Yan po, kitang-kita po dito. Yan, yun po yung bahay po niya. Ito po yung likod ng bahay. At patag po siya. At hindi na kailangan po sa magtabon lang. Hindi na kailangan tabunan. Pantay naman sa kalsada. May konting ano lang, pero kung gusto nila, kung tatabunan nila, kung gusto nila mas mataas sa kalsada, depende na lang po sa makakabili po niyan. So ito po yung bukid po niya. Estimate ko po itong bukid siguro sa mga 4,000 na, boss, no? Mga 4,000 square meter na po itong bukid po niya. Tapos yung the rest po, yung 1,000, ayan doon po sa residential part po niya. So pinakita ko naman po sa inyo kanyang dokumento. Yung titulo po niya is Torrens title, TCT. Buhay yung nakapangalan. Ayon po sa source po namin. At ito po ay tax updated. Bayad po ang kanyang Amilyar 2025. At inyong pinakita ko po sa inyo na copy ng title, yun po yung kanyang certified true copy na galing po sa Registry of Deeds. At yung kanyang Amilyar, resibo po ng Amilyar po niya. So updated po siya. At ang maganda rin po dito ay maraming mga kabahayan na po, so hindi nakakatakot. Maraming kabahayan na po dito sa side ng property. At dito rin po marami na rin pong kapitbahay dito. Okay, so patag po itong property na ito. Yun nga rin pong sabi ko sa inyo na malapit lang po ito sa dalawang exit. Pwede kayong mag-exit ng Pura, pwede rin po yung mag-exit ng Victoria. Ayan. Sa Victoria po kasi, yun nga po, sa may palengke po ng Victoria, sa mga 3 kilometro po siguro, higit lang po dun. Hindi na po aabot siguro ng 4 na kilometro po yun. Mga 3 kilometers po, more or less po ang layo po niya dun sa Victoria palengke. Victoria yun. Pero itong property na to ay located po dito sa Victoria Tarlac. Okay. So hindi ko na po mapuntahan yung ibang part. Yung pinakadulo po niya is dun sa boundary po. Yung ano po yung pinakadulo po niya dun sa pader po. Yun po yung boundary po niya. At may kalsada rin po niya sa part na yun, no? May kalsada po yan. Pero ang pinaka-access po niya talaga doon sa harap sa provincial road po o provincial highway. So sa mga gusto pong mag-viewing sa property na ito, mag-schedule lang po kayo. Itong property po na ito ay ideal po siya sa commercial at yun nga po, may residential na rin po siya, meron na po siyang bahay, i-develop nyo na lang po. Tapos sa side po niya dito, pwede kayong mag-commercial kung anong gusto nyong business. At sa kanyang likod, pwede kayong mag-farm. Pwede kayong magtanim ng palay, gulay, or anong gusto nyong itanim po, o mga fruit bearing, pwede naman po dito sa kanyang likod. At ang layo po niya sa Maynila, siguro na sa mga kulang-kulang 3 oras, o sabihin natin mga 2.5 hour yung biyahe. So, boss, ito boss, located dito boss, sa ano? Victoria to, no? Victoria na, Victoria. Okay. So, kung may katanungan pa po kayo regarding sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin. Ulitin ko po, 5,875 square meter ang sukat ng property. Tapos ang presyo po niya is 5.5 million. Along provincial road o provincial highway, titled property, TCT clean title, tax updated, at meron na rin pong copy ng titulo galing sa Register of Deeds. At yung Amilyar nga po updated, at buhay yung nakapangalan sa titulo, kaya no extrajudicial. Ayan po. So kung may ibang katanungan pa po regarding sa property na to, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto mag-viewing, mag-schedule lang po kayo. At sasamahan po namin kayo sa
sa property na ito para may pakita po namin sa inyo. So hanggang dito po muna. So please follow and subscribe para sa ibang mga property po na i-vlog po namin. So maraming salamat po and God bless.